May mga panahon kabayan, pakiramdam mo parang ikaw lang yung lumalaban. Sa career, health, love life, and finance. Ito ang 4 na aspeto ng buhay ng isang tao. Pero kabayan, hindi naman kailangan ganun eh. Paano kung pwede kang magkaroon ng gabay sa araw-araw na magbibigay ng swerte sa 4 na aspeto ng buhay? Narito ang gintong gabay mula sa Lika Merchandise. Modern ethnic ang finish niyan mga kabayan. Masuring pinag-aralan ng lahat ng tao mula sa Lika Merchandise ang bawat simbolo na inilagay sa gintong gabay. Ang mga nakapaikot na simbolo dyan ay baybayin, old alphabet ng mga Pilipino. Ang ibig sabihin niyan ay kalasag, kalakasan, kayamanan at katalinuhan. Yung mga araw sa gitna ay inspired sa buskalan tattoo na Travelers and Compass. Kaya siya pampaswerte at gabay sa 4 na aspeto ng buhay. Alam naman natin na ang kulay ginto kabayan ay nag-a-attract ng mataas na uri ng swerte sa araw-araw, mataas na uri ng swerte sa lahat ng aspeto ng buhay. Ganyan kahalaga ang bawat simbolo ng gintong gabay. Ito ay hindi simpleng palamuti lang na sinusot sa araw-araw mga kabayan. Ito ay paniniwala na nakakadagdag, nakakatulong sa araw-araw nating gawin. Ito ay mataas na uri ng sandata laban sa hamon sa araw-araw na buhay. Kung interesado ka magkaroon ng gabay kabayan, pwede mong bisitahin ang Yellow Basket dito sa baba or visit mo lang ang shop ng Lika Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Fernan. Walang eksaktong taon. Ternante, Cavite. Lumaki sa piling ng mga batikang antingero itong si Fernan. Ang kanyang ama. Tanyag dahil sa kakayahan na hindi tabla ng bala at anumang uri ng patalim na gawa ng tao. Hindi lang ang kanyang ama, maging ang mga nakakatandang kapatid, may kanya-kanyang kakayahan. Nagmula ang kaalaman ng kanilang pamilya sa Lolo Fernan na si Tatang Ramon, o kilala bilang Ramon na Haring Bakal. Hindi na ito naabutan ni Fernan dahil bago pa man siya magkaisip, biglang nawala ang matanda. Sa kabila ng pagkawala ng ama, ipinagpatuloy ng magkapatid na Adonis at Elias ang nasimulan hanggang sa nagkaroon ng sariling mga pamilya. Naging manggagamot si Mang Adonis at si Elias naman ang naging katawang nito. Fernan, samahan mo ang Tiyo Elias mo sa kabilang bundok. Mangangalap ng mga sangkap para sa langis. Wika ni Adonis. Po, may gagawin po ko kasama ng mga kaibigan ko mamaya eh. Tugon ni Fernan. Alin ang mas mahalaga? Ang mga kaibigan mo o ang tungkulin ng ating pamilya? Ang tungkulin po pero... Yun naman pala eh. Maganda ka na. Maya-maya lang nandito na ang tiyuhin mo. Hindi na nakapagsalita si Fernan. Alam niyang kahit anong gawin, masusunod pa rin ang ama. Habang nag-aayos ng mga dadaling gamit, dumaan ang mga kaibigan. Pasensya na kayo, hindi ako makakasama. May kailangan pala kaming gawin sa kabilang bundok eh. Alam ko na ang gagawin nyo dun. Mangunguha ng mga lumot at kung ano-anong basura. Sige na nga, mauna na kami. Bagyang nainsulto si Fernan sa sinabi ng kaibigan. Sasagutin pa sana ito. Kaso nga lang biglang dumating ang tiyuhin. O Fernan, naihanda mo na ba ang mga dadali natin? Tanong ni Elias. Opo, Tiyo Elias. Inaantay ko nga lang po kayong dumating eh. Pag-uusap ng magtiyuhin. Muling nilingon ni Fernan ang mga kaibigan. Lalo itong nainis sa sinabi ni Miko. Napaka-weirdo ng pamilya mo, Fernan. Dapat hindi kami dumidikit sa'yo eh. Tara na mga kasama! Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni Fernan ng sarili. Dali-daling lumapit kay Miko. Hinila ang kwelyo ng damit nito. Anong sinasabi mong lumot? Saka kung ano-anong basura ay nakuha namin sa kagubatan. Yon ang nakapagligtas sa buhay ng nanay mo. Baka nakakalimutan mo ata.
Nagkataon lang ang pagpapagaling ng tatay mo sa nanay ko. Kaya wala akong dapat ipagpasalamat doon at isa pa, hindi ba sinasabi ng pamilya mo na tungkulin yung gamutin ang sino mang may sakit nang walang hinihinging kabayaran? Bakit sinusumbat mo sa akin ngayon yung panggagamot sa nanay ko? Hinawakan ni Elias ang kamay ni Fernan upang bitawan ang kwelyo ni Miko. Tama na, Fernan. Ako nang bahala dito. Isa ka pa, akala mo kung sino kayo Mga wala naman kayong silbi. Mas mabuti pang magpatingin sa totoong doktor at uminom ng totoong gamot. Wala namang pumipigil sa'yo na gawin ang bagay na yan. Hindi rin namin pinilit ang nanay mo na magpagamot sa amin. Siya ang nagpahatid dito upang malunasan ng sakit na taon niya nang iniinda. Kung wala kang sasabing maganda, itiko mo yung bibig mo. Baka mamaya may lumabas na linta dyan. Napalingon si Mang Adonis nang sabihin nito ni Elias. Lingid sa kalaman ng karamihan may kakaibang kakayahan itong si Elias na kung tawagin ay di lang kidlat. Ito ay isang uri ng abilidad na nagiging totoo ang lahat ng sasabihin niya depende sa dinadalang emosyon. Ilang sandali pa, biglang nakaramdam ng pangangati ng lalamunan ang kaibigan ni Fernan. Nagulat ang lahat nang bigla itong magsuka ng napakaraming linta. Tio Elias, anong ginawa mo kay Miko? Binigyan ko lang ng leksyon ng kaibigan mo dahil mukhang hindi nadidisiplina sa tahanan. Magsasalita pa sana si Miko pero pinigilan na ni Fernan. Uy, ano ka ba? Huwag ka na magsalita ng hindi maganda. Lalong lalala yan. Ngunit hindi nagpapigil si Miko. Binuka ang bibig. Muling naglabasan mula sa bunganga ang mga linta. Sinabihan na kita pero hindi ka nakinig. Humingi ka ng tawad sa chewin ko. Siguradong mawawala ang nilagay niyang sumpa sa'yo. Walang nagawa si Miko, kundi ang lumuhod at humingi ng tawad. Lingid sa kalaman ng lahat na ang kaganapang iyon magdadala ng malaking kaguluhan sa kanilang buhay. Matapos tanggalin ng sumpa, tuluyan nang umalis ang mga kaibigan ni Fernan. Nagpa siya ang mag-Chuy na magpatuloy sa paglalakbay. Medyo may kalayuan ang pupuntahan at siguradong aabutin sila ng gabi bago makarating. Walang sasakyang dumadaan papunta sa kabilang bahagi ng bundok. Masyadong mabato ang daanan. Sinira na din ng malakas na agos ng tubig ang ginawang daan sa gilid ng kabundukan. Ang tanging paraan para makarating sa pamamagitan ng paglalakad. Sa tuwing maglalakbay ang mag-Chuyin, nagdadala sila ng sapat na rasyon ng pagkain na pwedeng magamit sa loob ng 1.5 araw. Habang naglalakbay, napag-usapan ng dalawa ang tungkol sa ginawa ni Elias kay Miko. Tio, bakit mo naman ginawa yun kay Miko? Sigurado magsusumbong yan sa mamagulang niya. Kakalat yung balita sa bayan. Hayaan mo sila. Matagal nang alam ng mga tao ang kakayahan namin ng tatay mo. Nako, kung naabutan mo lang sana ang lolo Ramon mo. Ay, oo nga pala. Konting impormasyon lang yung alam ko tungkol kay Lolo Ramon eh. Ano po ba talaga yung naging buhay niya noon? Yang lolo Ramon mo kasi, ang kinikilalang pinakamalakas na manggagamot noon. Walang engkanto o aswang na nakakaligtas sa kanya. Hindi rin siya tinatabla ng kahit anong sandata na gawa ng tao. Kaya siya binansagan na Ramon Haring Bakal. Pero malupit po ba si Lolo dati? Hindi, Fernan. Napakabait ng lolo mo. Malumanay kung magsalita. Pero walang sinasantong matandang yon lalo na kapag gumawa ka ng hindi maganda. Talagang hindi ka papalampasin. Eh bakit naman po nawala siya? Sa totoo lang hindi ko alam, Fernan. Kahit ang tatay mo, wala ding ideya kung ano ang totoong dahilan ng lolo mo sa pag-alis. Ay nako, siguro nga. Mabuti nang hindi ko siya naabutan. Siguro sobrang stricto ni Lolo Ramon. Oo, strikto siya. Lalo na kapag tinuturuan niya kami ng mga estilo sa panggagamot. Kailangang ituon mo ang pansin sa pinapagawa niya
Sa oras na magkamali ka, may kaakibat na parusa. Grabe naman pala. Buti na lang talaga hindi ko naabutan si Lolo Ramon. Patuloy ang pag-uusap ng dalawa habang naglalakad papunta sa kabilang bundok. Nakarating sila sa lambak, pagitan ng kanilang bayan at ng pupuntahan. Nagpa siya sa Elias na magpahinga. Malapit ng dumilim. Hindi na natin kakayanin pang tumawid sa ilog ng walang liwanag. Masyadong madulas ang daanan. Magpahinga muna tayo dito. Gumawa ka ng siga. Ako nang bahalang gumawa ng kubo. Nag-ipon ng mga tuyong kahoy si Fernan at nagsimulang magpapoy. Ilang sandali lang natapos ang maliit na kubo. Nag-ihaw ng dalang isda ang dalawa at nagsaing gamit ang buho ng kawayan. Habang nagpapahinga, muling naisipan ni Fernan ang nangyari sa kaibigan. Tiyo, may tanong lang po ako. Yung ginawa nyo kanina, likas po ba yung kakayahan na yon? Simula pagkabata, nasa akin na ang kakayahan na ito. Itinuring kong sumpa. Pero sa bandang huli, ito pala ang isang napakagandang biyaya galing sa Diyos. Ang dilang kidlat. Isang makalumang kakayahan. Bibihira lang ang taong nagtataglay nito. Nagpapasalamat ako na isa ako sa iilang tao na yun. Si tatay po, ano po bang kakayahan niya? Si Manong Adonis. Hindi mo pa nakikita yung kakayahan ng tatay mo? Hindi pa po eh. Maliban sa mahusay siyang manggagamot, nagpaparusa na mga engkanto, mambabarang at mangkukulam na ng gagambala sa mga tao. Ang mga nabanggit mong kakayahan, galing sa Lolo Ramon mo. Itinuro lang sa amin pero iba din ang kakayahan ng tatay mong taglay. Simula nang isilang siya. Ano naman po, tiyo? Ni minsan kasi hindi ko pa nakita si tatay na may ginawa siyang kakaiba eh. Bukod sa regular na ginagawa niya. Hindi yun basta-bastang ginagamit ng tatay mo. Dahil sa oras na gamitin niya ang kakayahan, siguradong marami ang mapapahamak. Hindi kagaya ko. Kinakatakutan ng tatay mo ang kanyang kapangyarihan. Ha? Ano pong kapangyarihan? Kaya niyang tumawag ng mga anghel at demonyo gamit ang dugo niya. Hindi niya kailangang gumawa ng ritual o gumamit ng anumang pentagramo. Ang sabi ni tatay noon, kalintulad ni Haring Solomon ang kakayahan niya. Haring Solomon. Sa pagkakatanda ko, may ganung ang kakayahan si Haring Solomon. Kaya nga meron siyang 12 selyo eh, na kung saan nakapaloob doon yung 72 rehimen ng mga demonyo. Tinatandaan mo din pala ang mga aral na itinuro namin sa'yo. Mahusay, Fernan, at tama ka. Ganyan kapanganib ang kapangyarihan ng tatay mo, pero ni minsan hindi niya ito ginamit sa takot na baka mapahamak ang sangkatauhan. Nakakatakot din pala si tatay. Sana lang hindi dumating sa punto na magalit siya ng husto. Tapos mawala ng kontrol sa sarili niya. Sa pagkakalam ko, hindi pa naman nangyayari yun. At nagpapasalamat ako. Alam mo, inihiling ko sana na wala na ako kapag nangyari yun. Hindi ko rin po lubos maisip, tiyo. Ay nako, sana lang talaga wag mangyari yun. Ilang sandali pa, kapwa na dinalaw ng antok ang dalawa. Nagpahinga. Kinabukasan maagang bumangon ang magtsuhin upang magpatuloy sa paglalakbay. Bandang tanghali silang nakarating sa paroroonan, kaya kaagad nang sinimulan ang pangunguha ng mga sangkap. Hapon na nang matapos silang kunin ang lahat ng kailangan, kaya nagpasya ang mga ito. Bumalik sa lambak kung saan sila nagpalipas ng gabi. Dito po ba uli tayo magpapalipas ng gabi, tiyo? Oo, Fernan, pero mag-iingat ka. Manatiling alisto. Dahil siguradong may nakakaalam na nandito tayo. Nakakaalam. Sino pong tinutukoy nyo? Hindi sino, kundi ano. Mga elementong nakatira sa bahaging ito ng gubat, Fernan. Hindi sila mapanakit, pero susubukan nila ang iyong katatagan sa dalawang aspeto, mental at pisikal.
Nagulat si Fernan sa sinabi ng tiyuhin dahil hindi ito ang unang pagkakataon na nagpunta siya sa lugar. Bakit nung nakaraang punta natin wala naman tayong naranasang kakaiba? Bakit niyo po sinasabi yan sa akin ngayon? Dahil nung mga nakaraang punta natin, wala ka pa sa wastong gulang. Taon na rin ang nakalipas, Fernan. At ngayon, ika-21 kaarawan mo. Nasa wastong edad ka na para sa mga engkanto. Ano naman pong gagawin nila sa akin? Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang lahat. Medyo mahaba to kaya siguraduhin mo hindi ka makakatulog. Ipinaliwanag ni Elias ang lahat. Ayon dito, ang mga engkanto kapag namamatay, muling isinisilang. At upang magkaroon ng panibagong katawan, naghahanap sila ng mga mortal na may angking kakayahan simula pagkasilang. Nilalagyan nila ito ng marka, binibigyan ng pangalan, kaya minsan may mga nakakaengkwentro tayong mga bata na ginagabayan ng isang mataas na engkanto. Dahil sa pagdating ng tamang panahon, pamamahayan nila ang katawan nito. Magugulat na lang ang mga kaanak ng mortal na magkakaroon ng malubhang karamdaman at tuluyang mamamatay. Lingid sa kanilang kaalaman na nakuha na ng engkanto ang katawan ng taong iyon. Kung minsan ay pinapalitan pa ito ng puno ng saging, meron din namang mga kaso na sanggol pa lang ay kinukuha na sila ng mga engkanto upang sa mundo nila lumaki ang bata at kalaunan ay maging isa sa kanila. Matapos maikwento ni Elias sa pamangkin ang tungkol sa mga engkanto, hindi na ito nakatulog. Nanatili siyang gising hanggang sa sumikat ang araw. Ano nangyari sa'yo? Bakit hindi ka natulog? Natatakot po kasi ako sa kwento niyo kagabi. Pero ayos lang naman po. Kaya ko naman maglakad pa uwi. O syali ka na, para maaga tayo makarating. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa hanggang sa makauwi ang mga ito. Pero hindi nila inasahan ang madadatnan. Gulo ang bakuran, nagkalat ang mga gamit at butas ang dingding. Dali-daling hinanap ni Elias si Adonis. Natagpuan ito na nakaupo sa loob ng bahay. May dugo ang mga kamay. Punit ang suot na damit. Anong nangyari dito, Manong? Bakit ganyan yung itsura nyo? May mga nagpunta dito. Kinumpronta ako. Hinahanap si Fernanda. Ano daw pong sadya nila? Tungkol ito sa nangyari nung isang araw. Mga kamag-anak ng kaibigan niya ang pumunta. Nagsumbong daw ito na sinaktan siya ni Fernanda. Pag-uusap ng magkapatid. Maya-maya pa umakyat si Fernan. Nagulat sa itsura ng ama. Tay, ano pong nangyari? Sumugod daw dito ang mga kaanak ng Miko. Teka, anong nangyari sa kanila? Sa kasamaang palad. Hindi na sila nakalabas ng buhay. Naroon sila sa likod ng bahay. Naroon ang mga bangkay. Dali-daling pinunta ni Fernan ang lugar na sinabi ng ama. Nanlaki ang mga mata nang makita ang walang buhay na katawan. Tinatayang nasa 10 tao ang nakahandusay doon. Mahabaging langit. Hindi ko akalaing susugod sila. Sana lang, hindi na ito lumala. Inaasahan ko na ang kasunod nito. Kaya mabuti pa maghanda ka, Elias. Siguradong susugod sila dito. Hindi pa man nagtatagal, nakarinig sila ng ingay mula sa labas ng bakuran. Dali-daling nagpunta ang 3 sa harap ng bahay. Nakita ang napakaraming tao. May mga dalang sandata at galit na galit. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Elias, kahit anong mangyari, wag na wag kang magsasalita. Maliwanag, Manong. Yan din ang gusto kong sabihin sa'yo. Pigilan mo ang sarili hanggat maaari kumalma ka. Susubukan ko. Pero kung talagang wala na magagawa, patawarin ako ng Diyos.
Mukhang isang buong sityo ang magugunaw. Anong gagawin natin, Tay? Napakadami nila. Siguradong hindi madadala sa mabuting usapan ng mga yan. Kumalma ka, Fernan. Kami nang bahala. Mas lalo nga po ako natatakot eh. Lalo na po sa taglay niyong kakayahan. Habang nag-uusap ang tatlo, papalapit na ang mga tao. Ang ilan ay nagbato ng sibat. Ngunit hindi tumama sa kanila. Iisa lang ang isinisigaw ng mga tao. Ang kamatayan ng magkapatid na Adonis at Elias. Mukhang totoo nga ang sinasabi mo, Fernan. Hindi na madadala sa matinong usapan ng mga taong yan. Ang mabuti pa magtago ka na. Siguradong ayaw mong makita ang mangyayari sa mga ito. Pumasok si Fernan sa bahay. Naganda ang magkapatid upang salubungin ang galit ng mga tao. Akmang susugod na ang mga ito nang bigla silang napahinto. Isang mahinahon, ngunit makapangyarihang boses ang umalingaw-ngaw mula sa kung saan. Hindi nyo kailangan patulan ng mga taong yan. Sa oras na gawin nyo yon, parang itinulad nyo na rin ang isipan nyo sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Fernan nang makita ang isang matanda. Purong puti ang buhok at balbas. Wala itong damit pang itaas. Kaya naman kitang-kita ang matipunong pangangatawan. Sa kabila ng edad, hindi may tatanggi na dumaan ito sa matinding pagsasanay. Hinubog ng panahon ang perpektong kalamnan. Walang reaksyon mula kina Adonis at Elias na parabang inaasahan nilang dumating ang taong ito. Napalingon ng matanda sa kanilang dalawa. Nagtaas ng kilay. Doon palang nagsalita si Adonis. Saan ka nang galing? Ang tagal mong nawala. Huwag mo sabihing napadaan ka na naman sa mga kaibigan mo. Ano pa nga bang magiging dahilan ng taong yan? Ganyan ba kayo magsalita sa tatay nyo? Mga wala kayo respeto ah. Nagulat si Fernan nang malaman ang matandang dumating. Walang iba, kung hindi si Lolo Ramon. Nilingon ng matanda ang mga tao na noon ay hindi makapaniwala sa nakikita. Kilala si Tatang Ramon sa buong bayan. Takot sa kanya ang lahat ng tao dahil sa angking lakas. Ano pang inaantay nyo? Magsiuwi na kayo. Nagtakbuhan ng mga tao, pero may ilan na naiwan. Ito ang mga kaanak ng namatay na sumalakay sa tahanan ni Adonis. Ang mga naiwan na yan, siguradong sila ang kaanak ng mga taong napatay ko. Ganun ba? Tignan natin kung anong gagawin nila. Naglakad ang matanda papunta sa kinakatayuan ng mga tao. Ngunit sa halip na umatake, nagsipagluhod ang mga ito sa sobrang takot. Hindi maikilos ang katawan, parang may kung anong nakagapos. Fernan, pakiusap naman oh. Gusto lang naming makuha yung mga bangkay para paglamayan. Hindi na kami lalaban. Pakiusapan mo naman yung matandang to. Napalingon ng matanda kay Fernan at ngumiti. Narinig mo ang sinabi ng binata. Pakiusapan mo daw ako, Fernan. Pasensya na, Miko, mukhang hindi ko kayang gawin yung sinabi mo eh. Bakit hindi ko yung makiusap? Total, kayo naman yung nag-umpisa ng gulo eh. Teka, sino ka ba? Ano ginagawa mo sa bahay ko? Tay, apo mo yung binatang yan. Isang buwan matapos siyang isilang, bigla ka nawala eh. Kaya hindi mo nakikilala yung anak ko, si Fernan yan. Ay, ganun ba? Ay, o siya. Kunin niyo yung mga bangkay ng kaanak niyo. Lumayas na rin kayo. Ayaw kong makita yung mga pagbumuka niyo kahit sa paanan ng burol ah. Kung saan nakatayo yung bahay ko, huwag kayong dadaan. Tadyaan ko kayo eh. Dali-daling nagtayuan ng mga tao. Pinuntahan ang mga patay sa likod ng tahanan ni Adonis. Dito napatunay ni Fernan ang sinabi ng tiyuhin tungkol sa kanyang lolo. Mismong presensya lang nito
nagagawa ng magbigay ng kilabot sa mga tao ni hindi man lang nag-angat ng kamay. Patunay lang na nagtataglay ito ng malakas na kapangyarihan. Matapos ang kaganapan, tumigil ng ilang araw si Tatang Ramon sa tahanan at muling nagpaalam. Ayon dito, kailangan niya nang bumalik sa mundo ng mga engkanto dahil naroon ang bago niyang buhay. Dito na naliwanagan ang isipan ni Fernan tungkol sa pinagmulan ng lakas ng matanda. Ipinagpalit nito ang sariling katawan sa mga engkanto upang magkaroon ng kakaibang lakas. Hindi na gaanong nakausap ni Fernan ang matanda dahil na rin sa takot. Pero alam niya, patuloy silang binabantayan nito. Lalabas lang sa oras kung saan kailangan ang kanyang presensya. Matapos ang kaganapan, wala nang nangahas na lumapit sa bahay nila Adonis. Ngunit imbis na mawalan ng mga pasyente, lalo pang dumami ang mga nagpapagamot. Lalo pa nang malaman ng iba't ibang sityo na muling nagpakita si Lolo Ramon o mas kilala sa katawagan na Haring Bakal.